Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig. Ako nga pala si Sir Teo at ito ang misteryo. Bago tayo magsimula, baka pwede pa like and share naman po. Maraming salamat. Hello po Sir Teo. Ako nga pala si Rose, 52 years old, taga Davao City. Marami na po akong karanasang kababalaghan at ang aking isi-share ay ilan lamang sa aking naranasan. Nung dalaga pa ako, meron akong na-experience na di ko malilimutan. Nung panahon na yon, nagbo-boarding house pa lang ako. Parang typical na estudyante. Doon, bawal ang mga lalaki at puro mga babae lang kami ang pwede magrenta. Isang babae bawat kwarto lamang. So, ayun na nga. Gabi noon, mga around 7 PM at kakawi ko lang galing sa eskwela. Pagdating ko sa room ko, nagbihis ako kaagad para makapagpahinga na rin dahil sa pagod mula sa school. Siyempre, ako lang nun. Kaya pinatay ko ang ilaw at dumiretso sa higaan ko. Mga ilang minuto nakalipas, parang meron akong nararamdaman na kung ano man na di ko masabi. Kaya idinilat ko ang aking mga mata upang tingnan ito. Wala akong makita, as in wala. Nasanay na ako na mula sa bintana ay abot ang liwanag na nagmumula sa poste. Pero ang dilim talaga. Nung una, akala ko ay brown out lang. Subalit, di naman nakapatay ang electric fan. Sir Teo, nanindig ang aking mga balahibo nang may tumawag sa pangalan ko. Rose! Nakiramdam ako sa buong paligid ko sapagkat wala naman ako makita. Ngunit Sir Teo, nung ako'y tumingin sa aking bintana na nasa harap ko lamang, ay tumambad sa akin ang napakalaking mata at mabalahibo nitong mukha. Nasasakop ng malaking mukha nito ang bintana kaya walang ilaw na nanggagaling sa poste. Sir Teo, hindi ako makagalaw sa aking kama. Na para bang may nakadagan sa dibdib ko. Nakatulala na lang ako sa nilalang na yon. Pinilit kong igalaw ang aking isang kamay upang katukin ang pader na gawa sa kahoy para makahingi ng tulong sa kaibigan ko na nasa kabilang room. Subalit, mahinang katok lang ang kaya kong gawin. Pumikit na lang ako at nagdasal na sana'y makagalaw ako at mawala na ang nilalang sa harapan ko. Ilang minuto ko yung ginawa at nang imulat ko ang aking mga mata ay may ilaw na nanggagaling sa labas. Nakakagalaw na rin ako, kaya kahit umiiyak at takot na takot, dali-dali akong bumangon at tumakbo palabas ng kwarto. Sakto naman at nasa labas ang best friend ko na doon nakatira sa kabilang kwarto at ikiniwento ko ang lahat. Ilang araw din akong doon sa best friend ko muna natulog tuwing gabi, dulot na lang sa pangyayaring yon. Yun lang po. Maraming salamat. Hello po Sir Teo. Ako nga pala si Nita, 46 years old, nakatira sa Liloan, Cebu. Gusto ko lamang i-share ang aking nasaksihan na kababalaghan sa anak ko na si Kat sa dati naming inuupahan na apartment. Mga grade 6 pa siya nito noong ito'y mangyari. Ang apartment na ito ay may malaking bakuran sa harapan. Paglagpas ng bakod nito ay puro puno na ng mga niyog. Mga 3:00 na madaling araw noon, nagising ako nang may narinig ako ng mga yapak na nagmumula sa labas ng kwarto. Nasa second floor kasi ang mga kwarto namin. 2 lang to. Ako at asawa ko sa isa at silang 3 naman na magkakapatid sa kabila. Gawa sa kahoy ang aming sahig, kaya maririnig mo pag may naglalakad. Ginising ko ang aking asawa upang tingnan kung ano ito. Nang buksan ng asawa ko ang pintuan, nakita niya ang aming panganay na anak na babae. Napatuloy sa pagbaba sa hagdan. Tiningnan muna namin ito kung anong kanyang susunod na gagawin. Sir Teo,
Naglalakad siya na nakapikit ang mga mata. At pagkatapos ay hinay-hinay niya itong tinanggal ang lock ng pinto. At nang bubuksan na niya ang pinto ay tinawag na namin ito. Nagising na lamang at tila walang kaide-ideya kung anong nangyayari. Kaya bumalik na lang ito sa pagtulog pagkatapos. Nung umaga na, habang kami ay nag-aalmusal, tinanong namin siya at sabi niya di niya rin daw alam. Ngunit ang nakakapagtaka lang daw, sa kanyang panaginip ay parang gising daw ito at bukas lahat ng ilaw sa paligid niya. Dahil lumaki ako na maraming nararanasang kababalaghan, di ako nagkumpiyansa at isinigurado namin na hindi siya makakalabas ng basta-basta sa gabi kung sakali man na ito'y mangyayari ulit. Hinarang namin ang sopa sa pintuan at pinatungan pa ito ng galon na puno ng tubig. Nang sumapit nga ang madaling araw ay tama ang aking hinala. Mga 3:00 na naman na madaling araw at tumunog na naman ang aming sahig na tila may naglalakad. Ginising ko ang aking asawa at sinundan namin ito. Hinay-hinay na naglalakad si Kat at nang nakarating na ito sa pintuan ay nabigla kami sa aming nakita. Itinapon niya ang mga galon na puno ng tubig pa isa-isa gamit lamang ang isang kamay at itinulak niya naman ang nakaharang na sopa sa huli. Hinay-hinay naming sinundan kung saan siya pupunta ngayon. Sir Teo, papunta siya sa harap ng bakuran kung saan ay napakadilim at puro puno na kung tatanggalin ang bakod nito. Nung papunta na siya sa dilim ay tinakbo na namin ng asawa ko at ginising ito. Nang makabalik kami sa bahay, nagsalita si Kat na sa kanyang panaginip ay tila may tumatawag daw sa kanyang pangalan. Ganun pa rin, maliwanag daw ang kanyang paligid na parang hindi nakapatay ang ilaw. Hindi niya na raw matandaan ang mga harang sa pintuan, basta parang may nagkokontrol na raw sa kanyang katawan noon. Paglabas daw niya ay maliwanag naman at nakita niya na may babae na naghihintay sa malayo sa kanya. Di niya maaninag ang mukha nito pero mataas daw ang buhok at nakaangat ang dalawang kamay na tila nananabik yakapin si Kat. At doon naputol ang pangyayari nang siya ay gisingin namin. Pagsapit ng umaga ay iminadali namin ng asawa ko na patingnan agad si Kat sa isang albularyo. Maingkantong babae daw ang nagandahan sa mataas at magandang buhok nito at nasiyahan na rin sa kanyang palaging paglalaro nito sa harap ng bakuran. Ninanais daw itong kunin upang doon na lang manirahan habang buhay. Inorasyonan niya si Kat na kung anong Latin at pinapaputol ang kanyang mataas na buhok upang di makakuha ng atensyon muna sa mga di ordinaryong nilalang. Naging okay naman ang lahat pagkatapos naming ipinaikli ang buhok niya at di na nauulit ang mga pangyayaring pagkasapit ng madaling araw. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo, Sir Teo, at sa tagapakinig.